Sumayaw sa kanyang pag-ibig, dakila ang pangalan niya. Ako'y aawit at sasayaw sa'yo. Ikaw ang aking Hello, tagapagligtas. hello. Good evening po sa lahat ng ating viewers dito po sa online, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Siyempre, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome po. At ang Women's Net po ang in charge ngayong gabi para sa ating Power of Prayer. And yes, hello po. Good evening. Magandang gabi. Good evening po. Opo. Gandang gabi, Teacher Joanna. Para po sa para po sa ating ano ngayon, introduce ko muna yung mga prayer leads natin. Prayer leads po natin ay si Ate Mai, si Ate Joanne, good evening, si Ate Maylin, si Ate Miley, at syempre si Pastora Riza. Okay, at tayo po ay nasa second week na ng ating prayer and fasting in solidarity with the PCEC. Reminder lang po sa ating viewers na i-like and share po natin itong video na to para marami pa po tayong mapaglingkuran. At ganun din po sa ating mga onliners, please type down your prayer request or yung mga praise items po ninyo dyan sa ating comment box, comment section. And of course, syempre, this is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. So, bilang pagpapakita that we are really rejoicing, dumako po tayo sa Zoom Hontahan. Ito yung pinakagusto nating lahat, yung Zoom Hontahan. So, para sa ating Zoom Hontahan, ang sasagutin nating tanong dito ay, what moves you to boldly pray for others and for our country? Ano po yung natin? Ano yung motivation natin? So, unahan ko na ng sagot. Para po sa akin, ano ba yung nakakapag sa akin para lalong manalangin at laging manalangin. Naniniwala po ako sa aking puso na ang Panginoon ay ating great healer. 'Di ba po? Walang imposible sa Lord, walang maliit or malaking sakit na hindi niya kayang pagalingin. So, yun. Kaya lagi ako nagtitiwala sa Lord, lagi ako naniniwala sa Kanya. So, Amen. para naman sa susunod, The next best yes. Yeah. Sinabi mo na, Sino Teacher po ang Joanna, kasunod? sinabi mo, Teacher Joanna, yung labis sa pagtitiwala, yan. Naniniwala rin ako na our God is faithful. So, dahil si Lord nga faithful, di ba? Paano pa tayo? So, tayo, lumalalim yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya dahil malalim yung pagtitiwala natin sa Kanya, mas nagiging concerned din tayo sa ibang tao. Yung hindi lang yung sarili natin pinaproblema natin, pagkos pinagpe-pray natin yung iba. So, yun nga yung purpose din nating power prayer every night. We pray for others, not just for ourselves. Yun, yun sa akin. Yes, sundan ko si Ate Maya, no? Tama naman talaga. Faithful naman talaga ang Panginoon. Pero ilulundo ko lang dun sa yung everyday na reading natin, 'di ba? Katulad ni David, nakikita ko ang Panginoon as great and mighty. No, walang maliit sa paningin niya. Lagi ang tinitingnan niya puso. So kung paano po natin dinadala o nakikilala ang Panginoon sa pagiging isang great and mighty, katulad ni David, kaya niya lahat gawa ng paraan, yung mga lalong-lalo na yung mga nangyayari sa natin, dun sa mga taong siguro yung mga naliligaw o lang yung mga pangyayari. So, walang imposible para sa Panginoon dahil lahat ng yan kaya niya. At tutugunan niya kung kahit na ano pa man yan. Sa bawat tagumpay, sa bawat himala,
Ano sa palagay mo, Ate May? Maylin. Kasi puro tayo, May. Oo nga. Walang Oo nga. Chinese. So, sa akin naman, totoo yung mga sinabi ninyo. At the same time, sa akin din, yung nagtitiwala nga ako doon dahil sa ang Diyos ay talagang totoo sa kanyang mga pangako. Talagang tumutugon siya sa bawat mga inilalapit natin, lalo higit sa mga panalangin ng ating kapwa, maging para sa ating bansa. Ang Diyos ay totoo lagi sa kanyang mga salita. Pag sinabi niya ang pagagalingin niya, talagang po yun na mararanasan natin ang kagalingan. Mararanasan natin ang kanyang presensya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At marami pang iba. Talagang magtitiwala at magtitiwala ka. Talagang lalawak at lalawak ang ating pagtitiwala ng Panginoon dahil doon sa kanyang pinaparami. Salamat sa Lord. Para naman sa akin, what moves me to pray for others in our country, yung dakilang pag-ibig ng Diyos. For sure tayo doon, walang duda doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So tuwing lalapit tayo sa Kanya, maliit man o malaki, dahil mahal niya tayo, ay naririnig niya lahat ng ating mga hinagpis, yung ating maliit na mga dalangin, at siya ay tutugon. Talagang ang Diyos ay sa kanyang pag-ibig sa atin, ipapadama niya yon. Kaya doon sa ating pananalangin sa ibang tao, madadama din nila yung pag-ibig ng Diyos dahil sa pagtugon dalangin na ito na ating nilapit sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa Kanyang great love for us. Ang ganda ng mga Amen. shinare natin, talagang human as we are, alam natin na very limited tayo sa lahat ng bagay, no? Sa knowledge, sa strength, 'di ba? Pero ang Diyos natin, kaya tayo nakakalapit sa Kanya, we have the confidence na lumapit sa Kanya kasi we know that He is the omnipotent and omniscient God, no? Alam natin na yung mga bagay na hindi natin kaya dahil nga may limitasyon tayo, alam natin na merong mas higit na nakakaalam, merong mas higit na may kakayanan, 'di ba, na tugunin anuman yung panalangin natin, 'di ba? Especially for tonight, 'di ba? Nagpapasalamat tayo sa Lord dahil sa biyaya niya patuloy tayo sa ating power of prayer at kaya tayo naririto at maging mga kasama natin sa online kasi meron tayong ganung pagtitiwala sa Diyos, 'di ba? Na alam natin na anuman yung ilalapit natin sa Kanya ngayon ay meron siyang katugunan at tayo ay bibigyan niya ng kapayapaan, ano? So siguro pwede na tayong mag-formal start ng ating gawain ngayon by opening prayer siguro, no, Teacher Joanna? Tayo po ay Yes sama-sama po. tayong dumulog sa Panginoon at kilalanin natin ang kadakilain niya ngayong gabi. Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. We worship you, our dear Heavenly Father. Pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan ka namin sa gabing ito. Gaya po ng iyong narinig, Panginoon, sa bawat isa. Ang lahat po ng ito ay mga katangian mo, Lord, na talagang hindi namin maipagkakaila. Kaya ganun na lamang po ang aming kalakasan, ang aming confidence, Lord, na dumulog po sa iyo ngayong gabi. Sama-sama kami, maging mga nanonood po ngayon sa Facebook, Lord. Because we have that confidence, Lord, na alam namin na ikaw po yung Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw yung Diyos na tapat sa amin, tapat sa mga pangako mo. Ikaw yung Diyos na nagpapagaling sa amin. Ikaw yung great and mighty God. Kaya Lord, salamat po Panginoon at sa gabing ito, nawa Lord ay patuloy naming maranasan ang kabutihan mo po as we pray together, as we pray sa mga idudulog na mga prayer requests and even mga thanksgiving, Panginoon. Lord, bago pa man namin hilingin ito, ay alam mo na po ang mga bagay na ito. Pero yun po yung desire mo, nang kami po ay dumulog lagi sa iyo dahil gusto mo na kami lagi magtitiwala sa iyo. Kaya yun po ang gagawin namin tonight, Lord. We pray na samahan mo po kami sa buong programang ito at wala po kaming ibang maitaas, wala kaming ibang maranasan kundi ang kapangyarihan mo po aming Panginoon. Kaya Lord, we also pray na sa mga oras na to, Lord, inaalala po namin
yung pong nangyaring earthquake po doon po sa Mindanao. Panginoon, nadalangin po namin na patuloy pong makarating sa kanila ang mga tulong na dapat nilang makuha sa mga oras na to, Lord. And even, Lord, ang kanilang bawat pamilya na naapektuhan, Lord, patuloy naming dinadalangin, Lord, na maranasan nila ang comfort na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Help them, Lord, to start all over again at nawa, Lord, makatulong po sa kanila ang aming government and even, Lord, kung sino man po ang gagamitin mo, hihipuin mo, Panginoon, na mga organizations or even mga private citizens, oh God, na makakatulong po sa kanila. And we pray, oh God, na sa mga ganitong pagkakataon ay ikaw po ang mahayag sa buhay nila. Ikaw po ang kapitan nila, Panginoon. Ikaw po ang makilala nila, Lord God. At ikaw po ang maging source ng kanilang strength, ng kanilang hope, Panginoon, sa mga oras na ito. And we pray, oh God, na wala na po silang maranasan na malalakas na aftershock sa lugar na iyon. At patuloy, Lord, na kayo po ang sasama sa kanila sa mga oras na ito, Panginoon. Kaya, Lord, maraming pong salamat. Ito po aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Thank you so much, Ate Mylene, Pastor Riza, Ate Joanne, Ate Miley, and Ate Mai. Maraming salamat po sa pagre-remind sa bawat isa dun sa attributes ni God, no, na nagda-drive sa atin para lalo pa tayo magtiwala sa pamamagitan ng pananalangin. At ngayon po ay dumako na tayo sa pagpapatuloy. Basahin ko po yung Psalm 156. Ang sabi dito, let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. So bilang mga buhay pa po sa oras na ito, sa kabila ng mga pangyayari sa ating paligid, purihin po natin, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon Diyos na buhay at tapat. Pangunahan po tayo ng worship leading team. To sing the song of ages and all who've gone before us, and all who will believe will sing the song of ages through. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all.
Amen, amen. Para po sa ating pagpapatuloy, basahin ko po yung unang Timoteo 2:1-4 para po sa ating prayer focus. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makajos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Para sa ating unang prayer focus, ito po ay panalangin para sa lahat ng tao at sa mga namumuno. Katulad nung binanggit sa talata. Ipanalangin na ilagay ng Diyos sa puso ng kanyang mga anak ang pasaning manalangin para sa lahat ng tao, para sa ating bansa, at para sa mga inilagay niya sa posisyon ng pamumuno. Ipanalangin din natin na magkaroon tayo ng pasanin para abutin ang mga hindi pa nakakakilala sa Diyos at naway patuloy tayong tumingin sa Diyos para sa pagliligtas, pagbabago at pagbabagong buhay ng ating bansa. Panginoon Diyos, kayo lamang po ang higit na nakakaalam ng mangyayari sa amin at sa aming bansa, Lord God. Naniniwala po kami, Lord, na nakasulat na po ito sa inyong dakilang plano, Lord God. Ang nais po namin gawin sa ngayon, Panginoon, ay idulog sa inyo ang mga namumuno sa aming bayan, sa aming bansa, Lord God. At tinataas po namin sila sa iyo na magkaroon po sila ng pasanin, Lord, na gawin ang kanilang mga dapat gawin upang maisaayos ang aming bansa, Lord. At una sa lahat po, Lord, dalangin po namin na magkaroon po sila sa inyo ng tunay na relasyon, Panginoon, upang mangibabaw yung puso ng pagiging servant leader, Lord God. Ganon din po, Lord, i-impress nyo po sa puso ng bawat isa sa amin, Lord, yung pasanin na abutin namin ang aming kapwa, Lord God, lalong-lalo na po yung mga mahal namin sa buhay, yung mga kaibigan namin, yung mga hindi namin kaibigan, kakilala, kapitbahay, Lord, na wala pang tunay na pagkakakilala sa iyo, wala pang tunay na relasyon sa iyo, Lord God. Ganon din po, Lord, yung patuloy po kaming tumingin sa inyo, Lord God, para sa pagliligtas, sa pagbabago at pagbabagong buhay ng aming bansa. Wala po kaming ibang pinagkakatiwalaan, Lord. Wala kaming ibang pinaniniwala ang Diyos, kundi kayo lamang po, Lord God. Dahil kayo yung Diyos na buhay, na tumutugon, at nag-aayos ng aming buhay, Panginoon, pati na rin ang aming bansa. Gawin mo rin po kami, Lord God, na responsableng miyembro ng aming pamilya, ng aming church, at ng aming bansa, Lord God. Ang lahat po ng ito, Lord, ay itinataas po namin sa inyo sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. And yan, Panginoon, nananalangin din po kami para sa pagkakaisa at katwiran bilang isa po sa aming prayer focus para sa aming church. Ipanalangin po ng pagkakaisa, katwiran at pag-ibig ng Diyos ay malinaw na makita sa mga mananampalataya. Ipanalangin po natin na maging mabuting impluwensya ang iglesia sa mga pinuno ng ating bansa at maging kasangkapan sa pagdidisipulo ng mga tao tungo sa pagsunod kay Kristo. Ipanalangin din po natin na ang mga mananampalataya ay magsilbing ilaw at pag-asa sa gitna ng krisis at mga kawalang katiyakan. Hallelujah. Panginoon, tulungan po kaming manatiling tapat sa iyo, higit sa anumang tao o paniniwala. Bigyan po kami ng karunungan at integridad ang aming mga pastor at spiritual leaders habang ginagabayan nila ang iyong bayan. Dalangin din po namin, Panginoon, na tulungan mo rin kami magsalita ng katotohanan, ng may pag-ibig. Maging maingat po kami sa aming mga sinasalita at yung mga ipinupost po namin, Lord, and yung mga at maging daluyan po na iyong kapayapaan at biyaya ang aming mga sinishare, Panginoon. Ang lahat po ng panalangin ito ay tinataas namin sa tanging pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Amen. Amen. Patuloy po tayong manalangin bilang mga iglesia.
Ipanalangin na ang mga mananampalataya ay manatiling tapat sa Diyos higit sa sino mang tao, grupo o partidong pampolitika. Ipanalangin na manatiling tanglaw ng katotohanan ang pulpito at hindi maging plataporma ng political propaganda. Ipanalangin na ang ating mga pastor, manggagawa at mga spiritual leaders ay mamuno ng may karunungan at integridad at gabayan ang mga mananampalataya na gawin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos at talikuran ang anumang salungat sa kanyang kalooban. Samahan niyo po ako na ipanalangin ang katapatan sa Diyos. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, humihingi po kami ng tawad, humihingi po kami ng paglilinis at pagsasaayos bilang mga anak mo, Panginoon, na nananampalataya sa iyo. Tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang sino man o ang bawat isa o sino mang grupo, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na magparanas ng katapatan mo sa aming mga anak mo. Lord, hindi namin ito kakayanin kung hindi dahil sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, na mapanatili namin ang ilaw bilang isang anak mo, bilang isang disipulo mo, yung ilaw ng katotohanan, Panginoon. Gamitin man ang pulpito, Panginoon, hindi dahil sa anumang mga political propaganda, kundi, Panginoon, salita mo lang ang patuloy po namin itataas at ihahayag sa pulpito na ito. At dalangin din po namin, Panginoon, maging aming mga pastor, mga manggagawa, spiritual leaders na namumuno, Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, magkaroon ng integridad, upang kami pong mga mananampalataya na mga dinidisipulo ng isang simbahan, Panginoon, ay magabayan ang aming mga pananampalataya na gawin ang mga bagay lamang na kalugod-lugod sa iyong harapan. Talikuran ang anumang salungat sa iyong kalooban, Panginoon. Patuloy po kaming lumingon, Panginoon, sa mga bagay na naaayon lamang po, Panginoon, sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na ang katapatan ito, Panginoon, ay amin pong madala araw-araw upang ang iyong kalwalhatian, Panginoon, siya mapatuloy na mapapurihan. Purihin ka. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin para po sa ating iglesia, sa ating church. Salita ng katotohanan na may pag-ibig. Panginoon, pinapanalangin po namin bilang mga mananampalataya na kami ay magsalita ng may katotohanan at may pag-ibig na nagmumula sa iyo. At magbigay nga po ito ng pagpapala at hindi ng sumpa, maging daluyan ng biyaya at kapayapaan bilang kami ay iyong mga anak, bilang kami ay iyong mga lingkod. Dalangin din namin, Panginoon, maging maingat sa bawat salita na bibitawan, maging sa agarang paghusga, madaling magsalita, o ang mga anumang pagkakasala o kawalang sala ng sino man, Panginoon. Tulungan mo kami na maging aware kami sa lahat ng aming ginagawa. Maging sa bilang tagasunod ni Kristo, Lord, dalangin namin na maging responsable kami sa aming mga sinasang-ayunan o mga pinapakita o pinupost sa social media. Hindi basta-basta na ilalagay na lang dahil ito yung naisipan. Maging conscious kami, Lord, sa lahat ng aming mga ginagawa. At hindi kami maging instrumento ng pagpapakalat ng fake news. Napakarami, Lord, na talagang sa unang kita mo pa lang ay maniniwala ka na totoo, pero kung sisiyasatin mabuti ay talagang makikita na ito ay fake news. Lord, tulungan mo kami bilang mga anak mo na maging maingat sa ganitong mga pagkakataon. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. At ngayon po, meron ako nabasa na na Bible verse na gusto ko pong i-share para sa ating lahat.
Nakapag-ano na po ba si Pastora Riza? Pangwakas na panalangin, okay. Sige, bago po basahin ni Pastora Riza yung pangwakas na panalangin, nakalagay po dito sa Pilipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sige po, Pastora Riza. Sige po, tayo po ay manalangin pangkabuuan para sa ating dinulog sa Panginoon, para sa ating church. Lord, more than ever, Lord, ito po yung pagkakataon talaga na tinatawag mo po ang iyong iglesia para po kami magkaisa sa pananalangin. And we pray, Lord, na patuloy mo pag-isahin ang aming iglesia sa pananampalataya, sa pag-ibig, at pagsunod sa iyong kalooban. Gawin mo kaming tapat ng mga tagapamagitan para sa aming bayan at mga pinuno. Naway makita sa amin ang iyong katotohanan, katuwiran at habag upang ikaw ang maluwalhati sa aming henerasyon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. Maraming salamat po sa ating mga prayer lead. Knowing yung ano, no, yung Filipos 4:6 na para sa ating kapayapaan, para hindi tayo mabalisa. Pinaalala yun sa atin na dahil ipinanalangin na natin ang mga ito, wag na tayong mababahala. Si Lord naman ang bahala doon. Okay, para tayo po ay ano, napaka-blessed dahil sa ating mensahera ngayong gabi. Siya po ay under po siya ni Ate Mayet Esguera, ang nanay niya sa cell group nila. Siya rin po ay kasama sa Baras Church Planting Team na tuwing Sabado ay humahayo. Siya po ay may bahay ni Attorney June Hernandez at syempre mami nila Malik and Yuan. Tanggapin po natin sa ating kalagitnaan si Ate Jane Hernandez. Good evening! Welcome po sa ating Power of Prayer. Maraming promises ng Lord ang napag-usapan na natin itong mga nakaraang linggo. At isa na naman pong promise ng Lord ang pag-uusapan natin ngayon. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay The Promise of Courage. Meron po akong question. Nitong nakaraang buwan, nakaranas ka ba ng matinding takot sa buhay mo? Ang ating pong key verse ay matatagpuan sa Isaiah 41:10. Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa English po, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Lord, we praise you and we thank you for this day. Be with us as we study your word. Give us wisdom and open our hearts and minds. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Ang Isaiah 41:10 ay isang paalala ng promise ng Lord sa gitna ng takot at pagsubok sa bansang Israel. Nung pinaranas ng Diyos sa bayang Israel yung takot at pangamba. At sa panahon ngayon, tayo ang nire-represent ng Israel. Kung paano inalagaan ng Diyos ang bansang Israel noon ay sa ngayon, ganun din niya tayo inaalagaan. Binigyan tayo ng Lord ng espiritu ng katapangan, kaya dapat gamitin natin ito. Ito ang pinakamalaking katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa anumang problema o pagsubok man. Laging andyan o nananatili ang presensya ng Diyos. Kasama natin ang Lord. Sabi nga niya sa verse natin, ako'y sa iyo. Ano man yung pangyayari sa buhay natin, hindi tayo ipapahamak ng Lord, kasama natin siya. Kapag tayo ay nangihina, yung lakas niya ang ating sandigan. Kasi kung yung lakas lang natin, ay hindi natin yon makakaya. Kasi ang totoo, mahina tayo. Sabi niya sa kanyang salita, He will strengthen us. Siya yung source ng katapangan natin. Sa panahon na gusto natin sumuko, sa panahon na gusto natin uminto, palaging nandiyan ang Diyos para alalayan tayo, para samahan tayo. Andyan palagi ang Diyos para tulungan tayo. Laging tumutulong sa atin, laging umaalalay sa atin. Sabi nga niya sa verse niya, He will help us. Sabi pa niya sa kanyang salita na, I will uphold you with my righteous right hand. Sa Tagalog, iingatan at ililigtas kita.
Sobrang sarap ng pangako ng Lord sa atin na ito. Siya ang Diyos na mag-iingat. Siya ang Diyos na magpapalakas. Siya ang Diyos na kasama natin. Kaya naman tanggapin natin itong promise ng Lord sa atin. Lahat tayo may pangamba. Lahat tayo may takot. Lahat tayo hindi alam kung ano yung mangyayari sa ating future. Sa panahon ngayon na mga nangyayari sa ating bansa, parang gusto mo na lang mag-ibang bansa. Doon sa bansang maayos ang pamamalakad ng gobyerno para mawala yung pangamba o takot. Iba't iman tayo, lahat tayo talaga dumadaan sa ganitong sitwasyon. Kaya naman, paano ba natin mapagtatagumpayan itong takot o pangamba sa buhay ay sa pamamagitan ng una, pananampalataya sa presensya ng Diyos. Mananampalataya tayo na ang tunay na Diyos ang sasama sa atin. Ituon natin ang ating isipan, ang ating puso, ang ating mga mata sa ating Diyos. Doon mawawala yung takot, pangamba sa buhay natin. Kasi nakatuon tayo sa presensya ng Diyos. Nakaangkla dapat tayo sa Diyos. At pangalawa, pananampalataya kung sino ang Diyos sa ating buhay. Tignan natin yung mga katangian ng Diyos. Umasa tayo at mag-focus sa katangian niya. Na faithful siya, na powerful siya, na gracious siya, na merciful siya, na siya lang yung totoong nagmamahal sa atin. At dahil dito, makakaya natin na labanan kung anumang takot o pangamba sa buhay natin. Sagutin ko po yung tanong ko kanina na nitong nakaraang buwan, nakaranas ka ba ng matinding takot sa buhay mo? Allow me to share my testimony. December 2025, nasubok yung faith ko sa Lord. Kailangan kong dalhin yung aking asawa sa hospital pero hindi ko alam kung paano. Biglang pumasok yung fear sa akin. Ito po yung unang sitwasyon na tinupad ng Lord, yung promise niya sa verse natin ngayon, na ako'y sa iyo, huwag kang matakot, akong iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Dahil inalaw ng Lord na papunta sa bahay namin yung brother ko. Kaya naman may kasama at driver kami. Doon pa lang ramdam ko na yung presence ng Lord na dapat huwag akong matakot kasi siya ang Diyos ko. At dito po ulit yung second situation na tinupad ng Lord yung promise niya sa verse natin, na palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. While on the way kami sa hospital, sobrang traffic po nung time na yon. Hindi gumagalaw yung mga sasakyan. May biglang nakamotor na lalaki na nag-guide sa amin para hawiin yung mga sasakyan para makadaan kami. Alam ko si Lord yon. At nung nakarating na kami sa hospital, yung lalaki na nakamotor ay inintay kami na ma-assist ng mga nurse. Nakatingin lang siya sa malayo. Alam ko si Lord lahat yon. Totoo ang pangako niya sa atin, kaya panghawakan natin ito. Kaya naman po, ipanalangin natin na palakasin ang ating faith, palalimin at palawakin ang ating faith. Kung ang pananampalataya natin ay malaki, ang takot at pangamba natin ay maliit, at pagtagumpayan natin na ang ating takot at pangamba sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Salamat po sa salita mo na natanggap namin ngayon. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan namin itong takot at pangamba. Increase our faith, Lord. Help us to stop worrying and help us to trust you alone, Lord. And give us a spirit of courage, Lord. We believe that your grace is sufficient, Lord. We will overcome fear by your grace, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Napakaganda ng mensahe ng Lord sa sa buhay ni Attorney June at ni Ate Jane. Hanggang ngayon ako ay na-touched pa, no? Ito yung mga nakuha ko sa message ng Lord ngayon, na dapat tayo ay nakaangkla sa Lord, no? Alam na natin yung kung paano tayo magiging nakaangkla sa Lord, ano, sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Bible at pag-attend sa mga gatherings ng church. Hindi daw puwedeng mawala 'yun, sabi ni Pastor Sanchez. At pangalawa, mag-focus tayo sa katangian ng Panginoon. So, ano ba yung mga attributes ni God? Tamang-tama 'yun na naipahayag 'yun kanina sa umpisa ng ating, um
yun sa Zoom hontahan, naalala niyo yun? Sinabi dun ng bawat isa yung attribute ng Panginoon kung bakit tayo nagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Mag-focus tayo at ang huli yung sa notes ko ay pagtagumpayan ang ating takot sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. So, lahat ito hindi ito madali, pero 'pag naniniwala tayo sa ating puso na ang Diyos ang mag magpapaganap ng lahat ng ito sa buhay natin, magagawa natin 'to. So, amen. Maraming maraming salamat po at ngayon ay, um, dumako na tayo sa pananalangin para sa ating mga prayer request. So, banggitin ko lang po ulit 'no na ito pong mga, um prayer focus natin dahil tayo ay nakikiisa sa PCEC, puwede po tayong mag puwede po tayong mag-fast ng meal. Kung ikaw naman po ay nagte-take ng medicine at hindi ka puwedeng mag-fast ng meal, puwede po yung mga ano, halimbawa hindi ka muna magfe-Facebook or hindi ka muna magke-K-drama or yung mga bagay na yun po na parang hindi natin kayang i-skip. So, yun po yung puwede nating i-fast. So, lahat po ng ito patuloy po natin 'tong ipapanalangin hindi lang tuwing Wednesday kundi araw-araw po hanggang sa matapos natin ang linggo, hanggang sa magkaroon ulit tayo ng panibagong prayer focus. So, ito po ay patuloy na ipinapanalangin ng ating mga intercessors. Ipanalangin din po natin yung mga intercessors natin dahil sila po talaga yung mataimtim na nananalangin ng mga ito sa araw-araw po. Tuwing umaga po 'yan tsaka sa gabi. So, para po sa pagpapatuloy, gustong-gusto ko yung ano, yung sa Filipos 1:4 'no. Great reminder 'to para sa ating lahat na huwag tayong mangangamba, huwag tayong mababalisa, kundi, idulog natin sa Panginoon yung ating mga kahilingan at ito ay tutugunin ng Lord sa kanyang, perfect timing. Basta magtiwala lang tayo. Simulan na po natin ang ating prayer items. Amen. Hallelujah. Panginoon, tutulog po kami ngayon sa iyong paanan, Panginoon. Ang aming po mga kapatiran po na send po na kanilang mga prayer requests and praise items, Panginoon, ay nilalapit namin sa iyo. Dalangin po ni Attorney June Hernandez, praying po sa aking father-in-law na si Ador Lico. He is in the hospital now. Yes, Lord, Panginoon, kaisa po kami ni Attorney June, Panginoon, na itinataas po ang kanyang father-in-law, Panginoon, na si Ador Lico, Lord. Samahan po siya, Panginoon, sa hospital ngayon. Bigyan po siya ng kalakasan, Panginoon, and yung pong faith niya po, Panginoon, ay patuloy po na ikaw ang panghawakan niya, Panginoon, na ikaw po ang magpapagaling sa kanya, Lord God. Gayun din po yung panalangin ni Ate Armin Pontud. At papasalamat po siya at nagpupuri sa Panginoong Diyos dahil sa pagkakaloob ng mga biyaya at pagtugon sa kanyang mga kahilingan. Yes, Lord, kami po ay nakikisa kay Ate Armin, Panginoon, sa pagpupuri at pagpapasalamat po, Panginoon, sa lahat po ng biyaya at favor po, Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa kanilang pamilya. Tunay pong karapat-dapat na namin pasalamatan at purihin, Panginoon. Gayun din po si Ate Nelita Candelaria, dalangin niya po ng panalangin para sa kanyang mga loved ones, Panginoon, na may karamdaman, and dalangin niya po yung salvation po para sa kanyang mga relatives. Yes, Lord, Panginoon, kami po ay kaisa ni Ate Nelia, Panginoon, na nananalangin, Panginoon, para sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, Lord. Kagalingan po, higit po sa lahat, kagalingan po ng kanilang spiritual na pamumuhay, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, yung salvation po, Panginoon, ay kanila rin pong maranasan, Panginoon. Na sa gabing ito, Panginoon, ay tanggapin kanila bilang kanilang sarili tagapagligtas, Panginoon. Panalangin po nito, inilalapit namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Hindi po si Kuya Buddy Angeles, Panginoon, dalangin niyo po ang pamangkin niyang si Francis para sa maagang paggaling sa inoperahang cyst sa dulo ng kanyang bituka. Nawa ay maging maganda ang results ng biopsy sa inalis na cyst sa kanya. Yes, Lord, Panginoon, tinataas po namin si Francis, Panginoon, kagalingan po, Panginoon, sa nakalipas po niya na operation, Lord God. And yung pong panalangin po na favorable result po, Panginoon, sa kanyang biopsy, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na ikaw po ang kumilos, Panginoon.
yung kanya pong mabilis sa kagalingan, Lord, and yung pong favor po, Panginoon, na inilalapit po yung body, Lord, na naway maging maayos po yung biopsy result, Panginoon, na dito na po nag-i-end yung kanilang gamutan, Panginoon, at wala na pong iba po pong makikita, Panginoon, sa biopsy niya, Lord. Lord, ang mga panalangin pong ito, Panginoon, alam po namin na may katugunan po ayon po sa iyong kaparaan at ayon po sa iyong kapanahunan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katugunan. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayong manalangin. Lord, dinadalangin po ni Ate Delita Candelaria. Ingatan mo po ang TPC, Taytay Pastoral Council na may outing bukas sa Laguna, Lord. Ang mga anak mo ay magkakaroon po ng outing. Sa iyo po ito pinagtatagubilin na samahan mo po ang pag-iingat mo ang siyang kanilang maranasan sa pagpunta hanggang sa kanilang pag-uwi. Maraming salamat po. Maging kay Pastora Lorna Umbaw, panalangin para sa kapitbahay ko. Ipuin nawa ng Panginoon ng puso niya sa tamang desisyon na gagawin niya. I-guide siya ni Lord. Yes, Lord. Ikaw po ang nakakikilala sa kapitbahay ni Pastora Lorna kung ano man pong desisyon ang kanyang gagawin. Ikaw po ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng guidance, magbigay ng wisdom, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kanyang sundin at ikaw po ang patuloy na mangunguna sa anak mong gagawa ng desisyon na ito, Panginoon. Ganun din kay Kuya Danilo Picardal. Praying po na makahanap na po ng panibagong trabaho ang asawa ko na si Sheila. Provision para sa pag-aaral ng bunso naming anak na si Dan Elton sa first year college. Lord, ikaw po ang tunay na nakakabatid ng aming mga pangangailangan, ng aming mga suliranin, ng aming mga nakapagbibigay dagdag sa aming mga kaisipan. Lord, kahilingan po ni Kuya Danny na magkaroon po ng bagong trabaho si Ate Sheila. Lord, ikaw po ang magkakaloob nito sa kanya sa tamang oras, sa tamang panahon. Ilapit mo po siya o dalhin mo po siya dun sa tamang tao at kumpanya na kanyang mapagtatrabahuan. Alam ko, Panginoon, hindi po ito mabigat para hindi mo ibigay sa mga anak mong ito na nangangailangan. Lord, ganun din yung provision para sa pag-aaral ng kanilang anak. Ikaw din po ang patuloy na magbibigay nito, Panginoon. Ikaw po ang gagamit ng mga tao na siyang tutulong sa pangangailangan ng kanilang anak. Kung hindi man po, Panginoon, trabaho sa ngayon, pero alam ko, Panginoon, ang provision mo ang patuloy na dadaloy sa pangangailangan para sa pamilya po ng Kuya Danilo. Lord, maging yung kay Isosceles Santos, praying po sa kanyang business, blessing at guidance ni Lord, wisdom at para dun sa kanya, kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Lord, ikaw po ang tumugon ng business na ito para kaila Isosceles. Ganun din, Panginoon, na ito po ay yung pagpapalain. Iingatan mo po palagi at higit sa lahat pagkakalooban mo po sila ng wisdom sa kung paano po ito ihahandle, kung paano po ito iingatan at palalaguin sapagkat ikaw po ang nagbigay nito. Lord, ganun din yung kahilingan na kaligtasan para sa kanyang mahal sa buhay, Panginoon. Tugunin mo po, Panginoon, ang panalangin ng mga anak mong ito at lahat po ito ay binabalik ko na may papurit pa sa salamat. In Jesus' name, Amen. Patuloy po kami lumalapit sa pananalangin para po sa salita ng Lord sa Daniel 9:17. Dahil dito, aming Diyos, dinggin mo ang samo at daing ng iyong alipin para na rin sa iyong pangalan. Lingapin mo ang iyong templo na ngayon ay wasak at napapabayaan. Iba-iba, Panginoon, ang pinagdaraanan ng mga anak mo, ng mga lingkod mo. Dalangin namin na maranasan ang katugunan sa mga panalangin katulad ng mga ilalapit namin sa panalangin ni Ate Beatrice, ang pagpupuri niya para sa kanyang buong pamilya, sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Ikaw ay tapat at laging nagpapala sa kanilang buhay. Salamat sa pagpapala mo sa kanyang 3 anak at sa kanyang 2 apo dahil sa hanap buhay na ipinagkaloob mo sa kanila. Purihin ka, Panginoon, purihin ka.
Ganun din ang pasasalamat niya para sa kanyang dalawang apo na ginaguide mo at sinasamahan mo lagi sa kanilang pag-aaral. Salamat po, Panginoon. Ganun din ang pasasalamat para kay Kuya Buddy dahil doon sa mga eye procedure na ginagawa sa kanya. Hindi mo siya pinababayaan, Panginoon. Salamat po. Ang pasasalamat din para doon sa mga doktor na kumakalinga kay Kuya Buddy at sa lahat ng provision. Lord, thank Ganon din ang pasasalamat ni Abigail, Panginoon, sa buhay na may kalakasan at kagalingan sa kanyang buong pangangatawan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw nga po ang source ng lahat. Tulungan mo nga po si Abigail, Panginoon, na lalo siyang magtiwala sa iyo at laging lumapit sa iyo. Anumang aspeto ng kanyang buhay, Panginoon, laging niyang ilapit sa iyo. Pagpalain mo po si Abigail at si Ate Beatrice sa pangalan ni Jesus. Amen. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon sa mga panalangin ito para po kay Ate Ami San Victores. Siya po ay nagpapasalamat sa katapatan ng Diyos. Ikaw ang great provider. Salamat sa pag-provide mo kay Janelle ng isang dorm na malapit dun sa ospital kung saan siya nag-duty. Kahit Lord, last minute yung decision doon sa pagdodorm na yon. Tunay o Diyos na ikaw ay mabuti at ibinabalik namin sa iyo ang papuri sa katugunan ito at favor na binigay mo po kay Janelle. Thank you din Lord sa bagong border na pinagkaloob mo kay Ate Ami at ang dalangin pa po niya ay isa pa pong border para dun sa vacant room para sa bagong tenant. Salamat Panginoon dahil alam namin na ikaw ay tutugon sa iyong tamang panahon. Nagpapasalamat din po si Kuya Bong sa safe travel ni Maki sa Kabanatuan at maging sa pabalik. Thank you Lord na ikaw ang laging nilang kasama. Salamat po Panginoon sa katugunan mo na ito sa dalangin po ni Kuya Bong. At maging si Atinelia, nagpapasalamat din siya Panginoon na hindi nakakapasok sa loob ng classroom ang mga estudyante sa mga lugar na nasalantan ng lindol. Panginoon, salamat po. Alam namin na ikaw ang nasa likod ng bagay na ito na hindi mo pinahintulutan na makapasok ang mga estudyante na ito at sila po ay maaksidente dahil po sa lindol na ito. Pinupuri ka namin Panginoon sa mga bagay na iyong tinugon at pinrovide Panginoon sa iyong mga anak. Salamat po. Amen. Sabi po sa James 5:16, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sama-sama po tayong dumulog, Panginoon, sa mga panalangin po na aming kapatiran. Panalangin po ni Robbie Villanes, Panginoon, salamat po dahil nakakuha lang sila si Alexa sa PUP, sa first choice niyang course. Salamat din po sa provision niya, sa pambaon ni Jacob at pambili ng pangangailangan nila sa araw-araw. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po din sa katugunan po ng ipinapanalangin ng pamilya ni Robbie, Lord. Salamat po din sa favor po na ibinigay kay Alexa na siya po ay nakakuha ng first choice niya, Panginoon, sa PUP. Tunay po, Panginoon, yung tugod mo sa pinapanalangin nila this past few Wednesday ng POP namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong katugunan. And salamat din po, Panginoon, sa provision po na ipinagkakaloob mo sa kanilang pamilya, para po sa kanilang anak, na sa mga pangangailangan nila sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Truly, you are our great provider, Panginoon. And dalangin din po ni Ate Ami San Victores, salamat po at na may umupa na sa kanilang apartment unit ang kapatid niya. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa tugon mo po na ito, Panginoon, sa kanilang panalangin, and salamat po sa pagpapadala po, Panginoon, ng mga bagong tenant po sa kanilang apartment. Ayun din po si Kuya Isosceles Santos, na nanalangin po siya na naway tulungan siya na mamuhay, tulungan po kami na mamuhay na may takot at lagi kami maging tapat sa iyo. Yes, Lord, ito rin po ang aming panalangin, Lord God, na bilang mga anak mo, Panginoon, patuloy mo po kami na gabayan, Panginoon, na manatili po kami may takot sa iyo, Panginoon, na mamuhay po kami, Panginoon, nang naayon po sa iyong kalooban at maging tapat po kami sa iyo, Panginoon, sa lahat ng oras. Gayun din po si Ate Armin Fontud, nagpapasalamat po siya para sa mga financial provision po para kay Jacob, para sa enrollment niya, sa mga pangangailangan sa school, na books and uniforms. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa patuloy po na pag-provide, Panginoon, dito sa mga
family po ni Ate Armin, Lord God, sa kanyang mga apo, Lord. Salamat po dun sa katugunan po ng sa panalangin nila, Panginoon, na masustain po yung kanilang pag-aaral ng kanyang mga apo, Lord. Patuloy ka po, Panginoon, na magparanas po, Panginoon, ng iyong kabutihan sa pamilya ni Ate Armin. Ang lahat po ng panalangin po ito ay nilalapit namin sa pangalan ng iyong anak ng si Jesus. Amen. Patuloy po tayo manalangin. Katulad po ng sinasabi sa Pilipos 4:6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yes, Lord, patuloy po kaming lumalapit sa iyo sa gabi nito. Ang pasasalamat sa katugunan ng langin para po doon sa kapatid ni Ate Beth na si Lester na nasa New York. Tunay kang matapat. Yes, Lord, purihin ka. Kasama po kami na nagbubunyot nagpapasalamat sa pasasalamat na ito ni Ate Beth dahil ikaw po ay tunay na matapat. Hindi lamang sa iyong salita, kundi sa iyong pangako, Panginoon. Purihin ka. Ganon din, Panginoon, pasasalamat sa lahat ng blessing, sa kalakasan, kaligtasan ng aking buong pamilya. Galing po kay Ate Daisy Simon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka nagkukulang, hindi ka nagpapabaya sa mga panalangin namin, katugunan parati, Panginoon, ang iyong binibigay. Higit sa lahat, yung kaligtasan na hinihingi namin, hindi lamang para sa amin, kundi para sa aming buong sambahayan. Purihin ka, Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa iyong guidance, proteksyon, at sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan sa buong linggo na ito na inyong pinagkaloob galing po kay Ate Lorna Mauricio. Salamat po, Panginoon. You are really a God of provider. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nahuhuli, hindi ka nakakalimot, bagkus sa tamang panahon patuloy kang nagbibigay at nagkakaloob para sa mga pangangailangan natin. Salamat po muli, Panginoon. Ganon din yung panalangin ni Ate Daisy, dalangin ng kagalingan ng kanyang likod at balakang. In Jesus' name, kagalingan ang patuloy na maranasan ni Ate Daisy sa oras na ito sa pananakit ng kanyang likod at balakang. Sa iyo lang po kami, Panginoon, umaasa. Wala po kami ibang lalapitan kundi ikaw lang, sapagkat ikaw po ang Diyos ang siyang nagpapagaling at higit na nakakaalam ng sistema na aming pangangatawan. Sa iyo muli ang pasasalamat, ang lahat ng ito, purihin ka in Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sa panalangin ni Kuya Bong Salas na aming ilalapit sa iyo, ang pag-iingat mo at ang paggabay mo para sa Sitio Victoria, OBS. Lord, salamat dahil ikaw po ang lagi nilang nararanasan at ang patuloy na pagsama mo po sa kanila, ang kanilang ninanais kada punta nila doon, kada linggo. Lord, salamat maging sa mga kapatiran, sa mga workers na laging dumadalo sa kanilang weekly fellowship. Lord, ang dalangin namin, pagpalain mo po sila at lalo po silang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras. Ang panalangin ni Pastora Lorna para sa lahat ng cell group, OBS, church planting, at ang mga bata na dumadalo sa VBS, nawa Lord, patuloy sila na magpalalim sa iyo at lalong magtiwala sa iyo. Ikaw po, Lord, ang sumama at magpala sa bawat isa sa kanila. Ang panalangin ni Connie, ang tinataas niya sa iyo, Panginoon, yung payment nila para sa transaction niya. Ano man transaction yon, Panginoon, samahan mo po siya, i-provide mo po ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ang dalangin din niya, Lord, para kay Leo, pagalingin mo po siya at magising na. Ano man ang karamdaman ni Leo, sa pangalan ni Jesus, dalangin namin na maranasan niya ang kagalingan sa pangalan mo, Jesus. Ganon din ang kagalingan ni Connie sa kanya mula ulo hanggang paa. Ganon din, Panginoon, walang mahirap sa iyo, ano man ang karamdaman ni Connie, ipuin mo po siya at iparanas mo ang kagalingan sa kanya. Sa pangalan mo, Jesus, dalangin namin ang lahat ng ito. Amen.
Ang sabi po sa Micah 7:7, "But as for me, I will look to the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me." Salamat Panginoon sa pangako mo na ikaw ay tutugon sa aming pong mga dalangin. Tinataas po namin ang panalangin ni Ate Beth, praying for my daughter Elise, heal her whole body and make her BP normal. Yes, Lord, in Jesus' name, tanggapin po ni Elise, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Alisin mo po yung pain na kanyang nararanasan. You are our great healer and great physician. And thank you, Lord. We claim your complete healing for Elise right now in Jesus' name. Gayun din po, Panginoon, ang dalangin ni Aiza para kay Zen na mayroong plastic anemia, tuluyang pagaling sa kanyang sakit. Meron din po siyang pneumonia sa ngayon. Panginoon, amin pong inilalapit ang si Zen, Lord, na ikaw ang nakakita ng kanyang kalagayan dito sa kanyang karamdaman. Idaloy mo po ang hipo ng kagalingan sa oras na ito at maging yung provision mo po sa lahat ng kailangan niyang gamot. Maranasan niya, Panginoon, na ikaw yung Diyos na mapagmahal, ikaw yung Diyos, Panginoon, na dakila, nagagawa at kikilos sa kanyang sitwasyon sa oras na ito. Gayun din, Panginoon, nagpapasalamat si Neric sa lahat ng mga blessings na binibigay mo sa family. Tunay, Panginoon, na lagi kang on time sa iyong pagtugon sa aming dalangin. Papuri, Panginoon, sa iyong banal na pangalan. Gayun din ang pasasalamat ni Lindsay sa kanyang sa iyo pong pagtugon, answered prayer, sa patuloy na pagdami ng client sa event. Salamat, Lord, sa pagpapalang ito na pinagkaloob mo kay Lindsay, na sa aming kanyang paglapit sa iyo, nakita niya, Panginoon, yung katapatan mo po sa kanyang mga dalangin. Pinupuri ka namin, Lord, sa lahat po ng iyong ginagawa sa aming pong mga buhay. Purihin ka, salamat po. In Jesus' name, Amen. Tuloy po tayong manalangin. Tinatas po namin ang dalangin ni Jackie Lou sa Lameda. Dalangin niya po ang aming bansa at ang mga kapatiran sa Mindanao sa mga may mabigat na karamdaman. And nagpapasalamat din po siya sa paggabay niya sa paggabay ng Lord sa anak niya si Julian. Tapos na ang kanilang final exam at okay naman po ang result. Dalangin din niya po ang provision para sa kanyang tuition fee. Yes, Lord, Panginoon, kaisa po kami ni Jackie Lou, Panginoon, na nanalangin para sa aming bansa. Ikaw po, Panginoon, ang lipo na aming bayan, Panginoon, at pangunahan po ang bawat anak ng Lord God. Pwede po yung mga may mabigat na karamdaman, Lord, you are our healer. Ikaw po ang magpapagaling sa bawat isa sa amin. Yan. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy mo po na pagsama sa kanyang anak na si Julian, sa favor po na nakuha niya sa pagkatapos ng kanyang final exam. And yung provision mo, Panginoon, para sa kanyang tuition fee, alam po namin, Panginoon, na you will provide, Panginoon, and on time, Panginoon, ang inyong tugon sa kanyang panalangin. Gawin din po sa panalangin ni Christine, nagpapasalamat po siya at nakapag-enroll na si Kuya Sean Valle last Friday. Nakapagsukat na rin po ng uniform kanina. Gawin din po si Jada bilang grade 9 sa sumulong. Nagpapasalamat po siya at nakapagpagawa na siya ng kanyang bagong eyeglasses and sa kasapatan po ng biyaya mo sa kanilang mga bills. Yes, Lord, Panginoon, kaisa po kami ni Christine, Panginoon, sa pagpupurit at pagpasalamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po na tumutugon ka sa mga panalangin namin, Lord. Salamat po at yung provision po na pinagkalob sa kanila para sa pag-aaral po ng kanyang dalawang anak, Lord God. Maraming salamat po. At kahit po yung makapagpagawa siya ng kanyang eyeglasses, Panginoon, alam po namin na hilos mo pa rin po iyon, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon. Lahat po ng aming pangangailangan ay ikaw po ang nagpo-provide. Ang panalangin po na ito, papuri, Panginoon, ay binabalik namin sa iyong anak ng si Jesus. Amen. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy po natin itaas ang panalangin ni Pastora Risa at ni Elsa. Praise God for His goodness and faithfulness. Good health sa family, favorable result ng love test namin. God's wisdom in every decision, spiritual growth ng mga CP and OBS members, provision sa daily need nila, good health and joy in serving the Lord para sa lahat ng Jesus. Purihin ka, Panginoon, tunay na ikaw po ay matapat, hindi lamang sa mga anak mo, maging sa mga lingkod mo, Panginoon. Salamat sa pagsama mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa kanila ng magandang pangangatawan sa kanilang buong pamilya,
sa mga favorable result dun sa kanilang lab test. Tunay, Panginoon, na ikaw ang pinanggagalingan ng aming magandang pangangatawan na ito. Kaya patuloy po namin pinagpapasalamat sa iyo ang mga magagandang resulta na nangyayari sa aming mga katawan na ito. Salamat, Panginoon, sa wisdom sa bawat araw na kailangan namin magdesisyon. Salamat dahil ikaw po ang nagbibigay sa amin ito. Hindi namin kakayanin kung kami lang, pero dahil ikaw po ang kasama namin, ikaw po ang patuloy na magbibigay nito sa amin araw-araw para hindi po kami magkamali, hindi po kami malinlang sa anumang akala namin tama. Pero dahil ikaw po yun, Panginoon, wisdom na nagmumula sa iyo, kaya alam namin tama ang lahat ng pinagdidesisyonan namin. Lord, ganun din yung paglagong espiritual ng mga city OBS members ng San Mateo. Sa Lord, ikaw po ang patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw po ang tumugon ng kanilang mga panalangin. Ikaw po ang magbigay, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan dahil alam mo, Panginoon, kung ano yung mga sitwasyon ng mga anak mo nito. Patuloy mo po silang samahan at patuloy ka po nilang maranasan araw-araw sa mga buhay nila. Lord, ganun din yung good health and joy ng paglilingkod ng mga manggagawa mo sa San Mateo. Tunay po, Panginoon, na sa panahon na ito ay sobrang init, pero hindi magiging hadlang ang kainitan na nararamdaman dahil ire-restore mo yung kanilang pangangatawan, aayusin mo, palalakasin mo, Panginoon, at yung kasiglahan sa paglilingkod sa iyo ang kanilang patuloy na maranasan. Pagpapalain mo, Panginoon, ng mga anak mong ito na patuloy na sumusunod at naglilingkod sa lugar ng San Mateo. Salamat po. Maging kay Aiza Nunez, salamat, Panginoon, sa pag-provide mo sa lahat ng mga gamit sa school ng aking mga anak. Provision din po sa pangbaon nila at sa mga kailangan pa. Pag-iingat sa kanilang pagpasok sa school sa araw-araw. Yes, Lord, nakikiisa po kami sa panalangin ni Aiza. Nagpapasalamat sa lahat, Panginoon, na ipinubay nila para sa pangangailangan ng kanyang mga anak sa paaralan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang patuloy na tumutugon sa tamang oras at panahon para sa mga pangangailangan ng mga anak mo ito. Lord, patuloy na provision ang kanyang hinihiling para sa pang-araw-araw na baon at kailangan pa ng mga anak niya sa paaralan. At ganoon din, Panginoon, ang patuloy na pag-iingat sa kanilang pagpasok sa school araw-araw. Yes, Lord, ikaw po ang patuloy na sasama at patuloy na mararanasan ng mga batang to. Hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Malayo man sila sa paningin ng kanilang mga magulang, pero Panginoon, ikaw ang kasama nila araw-araw mula sa paglabas at pagbalik ng kanilang tahanan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan in Jesus' name. Amen, amen. Lamentation 3:24-25. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nagtitiwala sa Kanya. Opo, Panginoon, pinanghahawakan po namin ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Kaya po sa iyo kami lalo nagtitiwala sa lahat ng mga nararanasan sa buhay ng mga anak mo. Salamat sa katugunan mo, Panginoon. Patuloy na panalangin para kay Odi San Victores. Maraming salamat, Lord, sa ginagawa mo sa araw-araw na pag-iingat mo sa kanyang buong pamilya at ang pagtugon mo, ang provision mo sa lahat ng kanilang pangangailangan, maging ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Tunay na tapat ka, Panginoon, at salamat po sa ginagawa mo sa buhay ni Odi at ng kanyang buong sambahayan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang pasasalamat ni Jason Cruz sa kabila ng mga problema, sa mga nangyayari, hindi mo kami iniiwan o pinababayaan man, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, Panginoon. At hindi mo kailanman gagawin ito sa mga anak mo na sa iyo nagtitiwala at sa iyo lamang umaasa. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Ganon din ang panalangin ni Pastora Miden para sa lahat ng mga kababaihan, ang discipleship, cell leaders para doon sa encouragement, strength, wisdom, and love
sa pangunguna ng bawat mga kababaihan. Pagpalain mo nga po ang bawat isa na nagsisikap na makasunod sa ganitong gawain bilang isang leader na itinatayo mo, itinatatag mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng kababaihan. Panalangin din po para sa presensya mo, Panginoon, sa gawain sa June 27 para po sa Discipleship Cell Leaders Orientation. Lord, ngayon pa lang, salamat po sa gagawin mo para sa gawain ito. Patuloy na magpapasakop po sa iyo ang lahat ng kababaihan, maging ito man ay dati na o bago pa lang na magiging leader, Lord, ang pagpapala mo po ang maranasan ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. We declare Psalm 56:3, when I am afraid, I will trust in you. Sama-sama po tayong manalangin at magtiwala sa Panginoon. Nagpapasalamat si Robbie Milianes. Salamat po sa lahat ng blessing, sa kalakasan po ng katawan ng bawat isa. Nagpapasalamat din siya sa mga tao na pinagkakaloob niya na patuloy na tumulong sa amin. Salamat Lord na nakikita po ni Robbie ang iyo pong pagsama sa kanila sa araw-araw. At salamat din daw po na nawawalan ang pantal at pangangati ni Al. Thank you Lord sa paghipo mo po sa karamdaman na ito ni Al. At ang panalangin sa kanyang alaga na si Yani na naka-admit sa hospital. We pray, Lord, kung ano man po ang karamdaman ni Yani, ikaw po ang nakakakita. Ang dalangin po namin ay yung pong kalakasan, kagalingan, maranasan po ni Yani. At soon, Lord, ay makalabas na po siya ng hospital. Maging yung provision mo, Panginoon, sa pangangailangan po sa paglabas sa hospital. Si Jackie Luz Alameda, salamat po Lord, hindi ka nagkulang sa akin. Thank you for your faithfulness. Tunay Panginoon na pinararanas mo sa amin na ikaw ay tapat at sa lahat Panginoon ng pangangailangan, hindi ka nagkukulang. At binabalik namin sa iyo ang papuri, nakikiisa kami kay Jackie Lou. Gayun din Panginoon ang prayer request ni Neric para kay King, complete healing in Jesus' name. Opo Panginoon, kung ano man po ang karamdaman ni King, sa iyo po namin ito idinudulog, maranasan niya ang kalakasan na nagmumula sa iyo at ang kagalingan Panginoon ng kanyang katawan ay tanggapin niya sa oras na ito. Salamat po Panginoon na ikaw ay tapat sa amin at ang kagalingan ay tatanggapin po sa lahat ng karamdaman na nabanggit. Salamat po Lord sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong dumulog sa pananalangin. Dalangin po ni Ate Beth, Espiritu Candelaria. Praying for our families, Ranquillo, Candelaria, Espiritu. Protection and safety to those who goes to work and school every day. Provisions for our daily needs and financial needs. Yes, Lord, Panginoon. Ang dalangin po ni Ate Beth ito, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Ranquillo, Candelaria, Espiritu, Lord God. Ay itinataas din po namin sa iyong paanan, Lord God. Bigyan mo po sa kanila, Panginoon, protection and safety, Panginoon, sa bawat miyembro po ng kanilang pamilya na nagtatrabaho at pumapasok sa eskwelahan, Panginoon. And yung pong provision po, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan. And financial needs, Panginoon, alam po namin, Lord God, na sa iyo po manggagaling ang lahat ng ito. At sa iyo po namin pinitiwala, Panginoon, ang kanilang pamilya, Lord God. Salamat. Pwede po yung panalangin ni Suzette Alarcon, panalangin para sa mga anak niya na naway makapasok na sila ng trabaho, provision, guidance, and protection sa araw-araw. Dalangin din niya po ang kagalingan ng kanyang kapatid na si Lorna Gayem na may sakit ngayon. Yes, Lord, Panginoon, tinatas po namin ang panalangin ni Suzette, Panginoon, na yung pong pag-iingat po, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang pagpasok sa trabaho, Lord God. Ipagkaloob po, Panginoon, ng provision and guidance, Panginoon, ng protection, Panginoon, sa kanilang araw-araw, Lord. And ang dalangin niya po, Panginoon, para sa kanyang kapatid, Panginoon, na si Lorna, Lord God, yung kagalingan niya po, Panginoon, ang tinataas namin sa iyo, Lord. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang magpapagaling kay Lorna. Kasama kanya, Panginoon, sa mga oras na ito. At iniklaim na po namin, Panginoon, ang katugunan, kagalingan, Panginoon, ng kanyang karamdaman ngayon. Pwede po si Ate Gemma Aquino, tinatas ko niya, Panginoon, na kanilang upcoming EJR sa June 20. Yes, Lord, Panginoon, ang gawain po na ito, Panginoon, ay isang pagpupuri at isang pasalamat po, Panginoon, sa aming Diyos na buhay. Dalangin po namin na samahan mo po, Panginoon, ang gawain ito. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng guidance, Panginoon, sa mga taong in charge, Panginoon.
And dalangin po namin na marami pong mag-participate, Panginoon, upang maranasan po ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapagaling sa bawat isa na magjo-join po sa EJR na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na manguna at sa pangalan mo po ang maitaas. Kaya hindi po ang panalangin po ni Robel Nunez, dalangin niya po ang provision, protection, guidance at good health, Panginoon, para sa kanyang pamilya. Yes, Lord, Panginoon, dalangin po namin, tuloy po ang aming panalangin para sa pamilya po ni Rowell, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang kanilang Diyos na buhay. Alam po namin na ikaw po magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Gayun din po yung protection po, Panginoon, sa bawat miyembro po ng kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, Lord. Ingatan mo po ang kanyang buong pamilya at hindi sa lahat ang kanyang kalusugan. And yung pong protection mo, Panginoon, na kanilang panghawakan, Lord God, na ikaw po ang kanilang kasama sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, sa katungkulan po sa mga inilalapit namin sa iyo ngayong gabi. Ang lahat po ng papuri ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Katulad po ng sinasabi ng Panginoon sa unang Pedro 5:6-7, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin, sapagkat kayo Kanyang minamahal at pinapahalaga. Salamat sa salita ng Panginoon. Patuloy po natin taas sa Panginoon ang panalangin ni Pastor Glenn, praying for the encounter Jesus retreat on June 20 that the delegates will experience an encounter with God. Lord, tunay na ikaw po ay tapat na tumatawag sa mga anak mo. Tunay nga, Panginoon, na ang araw ng June 20 ay hindi po aksidente. Bagkus ito, Panginoon, ay nakatakda para sa mga anak mo na a-attend. Lord, I pray na ang delegates ay handa mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang isip, na higit ka, Panginoon, ma-experience ng bawat isa. Maranasan, Panginoon, yung presensya mo sa araw na yun, Panginoon, at higit kang maitaas sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Purihin ka. Lord, ganun din yung panalangin ni Lorna Mauricio. Papuri at pasasalamat pa rin po kay Lord dahil siya po ay di nagkukulang. Ang biyaya po talaga niya ay sapat. Amen. Tunay, Panginoon, na sa mga anak mo kahit kailan hindi ka talaga nagkukulang, Panginoon. Laging sapat, minsan higit pa, siksik, liglig para sa lahat. Panalangin, Panginoon, sa kanyang pamilya Mauricio, Parpan, Martinez, Habak, Paes at San Juan, maging sa friends ko provision sa lahat ng pangangailangan at ipuin po silang lahat na makilala nila ang Diyos at magbalik loob po sila sa kapayan. Yes, Lord. Ikaw ang tumatawag sa lahat ng anak mo ito. Alam ko kung paano mo po tinawag si Ate Lorna, ganun din ang kanyang buong sambahayan. Katulad ng pangako mo, Panginoon, hindi mo hahayaan na maiwan ang sino mang mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, na abutin ang mga mahal niya sa buhay, makakilala sa iyo, magbalik loob, Panginoon, sapagkat ikaw lang ang kailangan ng bawat isa para sa katagumpayan ng kanilang buhay. Hindi po kaya ng sino man na may sariling lakas, may magandang trabaho, may magandang nakikita na akala maayos na, Panginoon, ang kanyang buhay. Pero kulang, Panginoon, dahil hindi yun ang importante sa buhay ng bawat isa sa amin, kundi yung relasyon namin sa iyo at yung buhay na walang hanggan ipagkakaloob mo pagdating ng araw na siyang aming inaantabayanan, yung Panginoon, yung panahon na makasama ka namin pagdating ng araw. Ganun din, Panginoon, yung panalangin ni Ate Armin, healing, fast recovery, financial provision, guidance, protection para kay J. Marie at sa kanyang pamilya. Yes, Lord. Kung ano man po, Panginoon, ang karamdaman ni J. Marie, salamat, Panginoon, dahil alam ko, ikaw ang kagalingan ay kanyang mararanasan, Panginoon.
ah, sa sakit na kanyang nararanasan o nararamdaman sa ngayon. Lord, fast recovery dahil alam ko, Panginoon, ito ay kanya nang nakamtan o ginamot o pinagaling mo na siya. Financial provision, Panginoon, guidance at protection, Panginoon. Salamat sa katugunan na ibibigay mo sa kanyang buong sambahayan. Tunay na ikaw po ang mararanasan ng kanyang pamilya dahil ikaw po ay sapat para sa lahat ng nangangailangan. Healing comfort para kay JD Juban, undergoing chemotherapy due to ovarian cancer. Lord, mahirap yung pinagdadaanan ng may mga sakit na cancer. Pero sa'yo, walang imposible. Ikaw po ang higit na nakakaalam ng pangatawan ni JD. Ikaw po ang siyang nakakaalam ng sistema kung ano yung kailangan ayusin, kung ano yung nasira. Lord, nawa sa oras na ito, Panginoon, yung comfort na mararanasan ni JD, nakagalingan mula sa yung mga paghipo, Panginoon. Dumaloy sa kanyang katawan, in Jesus' name. Naniniwala kami, Panginoon, na walang malayo o malapit sa kagalingan na ipagkakaloob mo sa mga anak mo na katulad ni JD na dumadaan po, Panginoon, sa chemotherapy. Salamat, Panginoon, dahil tunay ka, tapat ka sa pangako mo at sa kagalingan ipagkakaloob mo sa mga anak mo. In Jesus' name, salamat po. Hallelujah. Romans 8:25. Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Opo, Panginoon, tulungan mo kami na laging maghintay sa iyo, Panginoon. Maranasan namin lagi ang kalwalatian mo at ang presensya mo sa buhay ng bawat isa, sa anumang sitwasyon na pinagdaraanan ng mga anak mo. Ang aming patuloy na panalangin para sa kahilingan ni Joanna, ang kanyang panalangin para sa spiritual growth ng miyembro ng Christian Living Church. Panginoon, iparanas mo po ang paglalim nila sa iyong presensya at ang OBS na kanilang inaabot, Lord. Ganun din po sa Bucaldo, sa Salamat Street, sa Amihan at sa Bulacan Street. Panginoon, salamat sa buhay nila na patuloy na humahayo at umaabot sa mga kaluluwa na wala pa sa iyo. Pagpalain mo po ang church na ito. At gawin mo nga po silang instrumento at bawat isa sa kanila ay maipahayag ang pag-ibig mo sa mga taong wala pang personal na pagkakilala sa iyo. Panginoon, salamat. Salamat sa kanilang pagnanais na marami ang maabot at makakilala sa iyo. Pagpalain mo po ang CLC, O Lord, in Jesus' name. Ganon din ang panalangin nila para sa patuloy na provision mo, sa guidance mo, at sa healing and protection mo sa bawat isa. Panginoon, iyon po ang kahilingan na ninanais ng bawat isa. Maranasan ang lahat ng ito at patuloy na makapaglingkod sa iyo ng buong kalakasan at pagtitiwala na mayroong provision at paggabay mo na mararanasan. Ang panalangin ni Jackie Lou, Panginoon, sa kanyang mga kamag-anak, ang kaligtasan ay maranasan. Ganon din ang kagalingan para sa kanyang pinsan na si Joshua Garong na may CKD. Ang panalangin din niya para sa kanyang mother-in-law na makapagdesisyon ng maayos. Tulungan mo po siya, Panginoon. Ipuin mo ang kanyang puso at maitama ang dapat magawa na tama, Lord. Tulungan mo sila, bigyan mo sila lagi ng wisdom at ang kagalingan na maranasan ng bawat isa sa kanila. Sa iyo ang lahat ng papuri sa mga kahilingan na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa Jeremiah 29:12, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Patuloy po tayong manalangin. Papuri at pasasalamat sa Panginoon ni Ate Osang sa kabutihan at katapatan sa aming pamilya. Panginoon, salamat po dahil naranasan nila na ikaw po ay mabuting Diyos at tapat sa kanila pong mga pangangailangan. Dalangin po niya ang patuloy na kagalingan ni Ate Esmer sa kanyang karamdaman. Lord, ipatong mo po ang iyong mapagpalang kamay. Maranasan po niya ang kalakasan na mula sa at kagalingan sa kanyang karamdaman. Gayun din, Lord, ang paglagong espiritual ng Alive in Faith Diesel. Dalangin po namin na samahan mo si Ate Osang sa kanyang paglilid, sa kanyang cell group na ito, at nawa, Panginoon, sa bawat
uusapan nila, Lord, ay gagamitin mo po ang iyong mga salita upang sila ay mapalakas at patuloy, Panginoon, na mapagtibay ang kanilang pananampalataya sa iyo. Gayun din ang kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay, ang dalangin din po ni Ate Osang. Panginoon, ikaw po ang kumilos sa puso at isipan ng mga unsaved loved ones ni Ate Osang. Nawa, Panginoon, ay dumating yung pagkakataon na ikaw ay kilalanin nila sa kanilang mga buhay. Ngayon din, Panginoon, ang panalangin po ni Robbie, ang Millanes family, magkaroon po ng personal relationship sa iyo, Panginoon. Panginoon, ito po ang dinidesire ni Robbie na tunay na kumilala ang kanyang buong pamilya sa iyo. Panginoon, ikaw ang mangusap sa kanilang mga puso at sa mga salita mo na kanilang maririnig ay tunay, Lord, na makakilala sila sa iyo. At ngayon din, Lord, ang pasasalamat ni Ate Armin sa Lord, sa Shepherd's Flock Cell Groups at mga tulong na binigay nila kay Jay para sa kanyang gamutan. Salamat, Panginoon, na ginagamit mo po ang iyong mga anak sa pagpo-provide sa pangangailangan din po ng mga kapwa kapatiran. Nawa ay patuloy mo pong pagpalain, i-bless, Lord, ang mga taong ito na tumutugon sa pangangailangan po ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon, at patuloy, Lord, na alam namin na ikaw ang kikilos sa mga dalangin ito ng iyong mga anak. Pinupuri ka namin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Tuloy po tayong dumulog sa Panginoon. Dalangin po namin ang mga prayer request ni Teacher Joanna. Dalangin niya po, pinataas na po ang Lord's Heroes Christian School, simula sa pamunuan, mga guro, kawani, BOT, mga estudyante at kanilang mga pamilya. Patuloy mo pong gawing instrumento ang paaralang itinayo upang maipakilala kay Lord Jesus ang aming community. Yes, Lord, Panginoon, kaisa po kami ni Teacher Joanna, Panginoon, na itinataas ang LGCS, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna sa eskwelahan ito, Panginoon. Alam mo po yung purpose kung bakit po naitayo ang eskwelahan ito, Panginoon. Samahan mo po ang bawat estudyante, bawat teachers, bawat faculty members, bawat BOT, Panginoon. Higit po yung mga estudyante at pamilya, Lord God. Samahan mo po sila, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na magamit ang paaralan ito, Panginoon, upang makapaglapit po ng kaluluwa patungo po sa iyong kaharian, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang humipo sa bawat pamilya, Lord God, na nagpapaaral sa eskwelahan ito, Panginoon, na magsimula po, Panginoon, sa bawat pamilya na makakilala at magtiwala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po, Panginoon, na manguna sa mga teachers, Lord God, sa pagtuturo sa mga estudyante, Lord. And patuloy mo po, Panginoon, na pagpalain ang LJCS. Ngayon din po ang panalangin ni Villa Eli. Nagpapasalamat po siya sa mga blessings, sa pag-iingat po sa kanilang pamilya, sa kanyang mga anak at mga apo, Panginoon. At nagpapasalamat din po siya, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkaloob po sa kanya. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa patuloy mo po na pagsama sa pamilya ni Ate Villa, Lord God. Patuloy mo po sila pagpalain at patuloy mo pong samahan ang kanilang buong pamilya. At maraming salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob po sa kanya. Ngayon din po sa panalangin po na aming Senior Pastor Glenn Cruz, dalangin niya po ang God's grace, favor, and protection with regards po to the Super El Nino, that by God's mercy, the predicted drought and super typhoon will not happen. Yes, Lord. Kaisa po kami ni Pastor Glenn, Panginoon, na pinataas po ang panalangin ito, Panginoon, na kung Super El Nino, Panginoon, ay sinasaway namin. Alam po namin, Lord God, na hindi mo to pahihintulutan na maging magkos po ng pinsala sa aming bayan, Lord. Dalangin po namin na huwag mo na pong hayaan na dumating po sa aming bayan, gaydi po yung tagtuyot, Panginoon, mga super typhoon, Panginoon, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw po ang magprotekta ng aming bansa against this po sa mga calamities nito, Lord. Alam po namin, Panginoon, na bawat isa po sa amin na dumulog sa iyo, Panginoon, ay tiringgin mo, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoon, ngayong gabi, yung mga katubunan mo, na hihintayin namin na ayon po sa iyong oras at ayon po sa iyong kaparaanan. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ang lahat ay nakadulog sa iyong paanan. Buong puso pa kami magtitiwala, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos sa buhay, na tutugon po sa aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you so much sa ating mga prayer lead, Ate Maylin, Ate May, Ate Miley, at si Ate Joanne. Maraming salamat po. Ganun din po si kay Pastor Riza. At sabi dito po sa Marcos 11:24,
Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Napakasarap na assurance na lahat ng idinulog natin ngayon sa panalangin ay may parating ng kasagutan. Thank you, Lord. At paalala lang po para po sa mga hindi po na yung mga hindi nabasa na mga prayer request, rest assured po ito po ay patuloy na ipinapanalangin ng ating mga intercessors umaga at gabi sa isang buong linggo. Kahit po yung mga ipinalalangin na ngayong gabi, ito po ay patuloy pa ring isinasama sa mga panalangin araw-araw at gabi-gabi. Isama din natin, katulad ng nasabi ko po kanina, isama natin pa rin ang ating mga intercessor sa ating panalangin dahil sila po yung nananalangin ng ministry nila, yung pananalangin, no? So sila rin po ay nangangailangan din po ng panalangin. At eto po, dako na po tayo sa ating mga announcement para sa para sa ating mga announcements, yan po ang ating weekly worship service. O, para sa ating mga tithes and offerings po muna, pwede nyo pong isend sa mga number na nandyan po naka-flash sa ating screen. Para po sa mga nananalangin ng financial breakthrough, try nyo po, subukan nyo po ang tithes and offering. Kundi buksan ng Panginoon ng pinto at bintana ng pagpapala. And also, yan po, ongoing po ang Acts Bible Institute na subject. Ang church history po ang tinatalakay ngayon. Iyan po ay nag-start noong May 28. So, meron pong mga klase tuwing Webes, June 4, June 11, June 18, June 25, 6 p.m. to 8:30 p.m. po yan. Ang aming pong teacher ngayon ay si Reverend Arnel Luwat. Patuloy po nating ipag-imbita ang gawaing ito. Ganun din po yung ating worship services or service tuwing linggo. Yan po ay 8 a.m. Invite po natin yung ating mga kaibigan. Kahit hindi po sila tumugon agad, talagang very po yun. Totoo po yun na hindi sila agad magjo-join or magpapa-invite, pero wag po nating tigilan dahil kumikilos ang Lord. Hindi po yung mga bata sa The Messiah Kids, yan. Napakadami pong Messiah Kids teachers na mag-a-assist sa kanila dyan. At patunay po dyan yung mga yung youth natin, sila po yung mga teacher dyan sa The Messiah Kids. Dali natin yung mga bata. At syempre, every Wednesday, yung ating Power of Prayer, 7 p.m. po yan, yung ating live stream. Makipag-ugnayan po kayo kay Ate Sherry Espiritu Clarin para po kung kayo po ay tinatap ng Lord upang mag-prayer lead, mag-host, o kaya naman po maging pastor of the night. Nakakakaba pero masarap na experience, masarap na paglilingkod sa Lord po. Sa totoo lang ako hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako kapag sinasabihan ako na mag-host pero napaka-fulfilling po. So para masubukan nyo din po, mag-coordinate po kayo kay Ate Sherry Espiritu Clarin. And of course, yung ating EJR, yung Encounter Jesus Retreat na magaganap sa June 20. Yan po ay may registration fee po na 300 pesos. I-approach po natin si Ate Gemma Aquino para dito sa gawaing ito. Hindi po ito basta-basta seminar lang or ito po ay napaka-saya at gandang experience yung ma-encounter natin si Jesus. Okay, so maraming salamat po muli, Ate May, Ate Riza, Pastora Riza, Ate Miley, Ate Maylin, Ate Joanne, at syempre, ang ating tech team, ayan, prayer leads. At i-end na po natin sa prayer itong ating
POP. Pastora Riza. Yeah, thank you, Teacher Joanna. So bago tayo mag-end in prayer, paalala lang muli sa bawat isa, no, na ito pong ating, bagamat ang ating power of prayer, ginagawa natin every Wednesday, no, pero this month, alam natin na very special po itong month na to dahil may panawagan po ang ating senior pastor na tayo ay, bukod sa mananalangin, tayo po ay magfa-fasting din po, di ba, every Wednesday. So, ang hiniling po sa atin ay yung biblical fasting na sinasabi, no, yung tayo po ay magkukumit na mag-aayuno ng pwedeng 1 meal a day, 2 meals a day, or 3 meals a day, depende so ako anong kinumit natin sa Panginoon. At ang paalala rin sa atin, pag habang tayo nag-aayuno ay huwag nating kalimutang ipanalangin yung ating daily prayer focus, no, na laging ipopost yan sa ating FB page. Okay, so tayo po ay manalangin bilang pangwawakas. Hallelujah. Aming Diyos, muli maraming salamat po sa gabing ito. Tunay po, Panginoon, na marami kang ginagawa sa amin, Panginoon. Marami kang ginagawa sa mga panalangin na amin pong dinulog sa iyo ngayong gabi. At doon po lang po ay nagpapasalamat kami, Lord, sa anuman pong matatanggap namin, Lord, na response from you, O God. Alam namin na ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng katugunan sa lahat ng ito dahil ikaw ang Diyos na maalam, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, ikaw ang Diyos na merong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa gabing ito at alam mo po, Panginoon, ang mga panalangin na iyon ng iyong mga anak at sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, ay tataglayin namin ang kapayapaan, Lord, na nagmumula po sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, as we end this program, Panginoon, nawa ay patuloy naming maranasan ang dakilang pag-ibig at katapatan mo po sa bawat isa sa amin, ang iyong pagliligtas sa amin, Panginoong Yesus, at sa marami pa namin mga kababayan at maging ang pagsama mo po lagi sa aming banal na spirito. Ito po ang sumaamin ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen, amen. Thank you, Pastora Riza. Muli, thank you po, Ate May, Ate Maylin, Ate Maylin, and Ate Joanne, and also sa ating tech team, Ate Louie, thank you so much. Andyan din si Ate Ami San Victores, si Kuya Gary Esguera, at saka si Ate Sherry. Thank you so much po sa pag-assist sa amin. Good night, everyone. God bless. God bless.